Nasa ano eh, nasa video eh. This information was just shared by some friends and said, Okay, go. ayan, kayo ho yung ini-interview, sir, Mr. Paglinawan? Hello? Sir, kayo po yan, ano, ini-interview? Opo. Okay. Play muna. Pwedeng paki-play yung video? Ang direksyon niya. Audio. Panlima, yung pagbubulol-bulol niya. Malimit na pagbubulol-bulol. Magaling naman mag-English ang ating Pangulo eh. Bakit commission nagkakabuhol-buhol? So, ang taong bayan sa perception level, no? Kumbinsido na nagdodroga talaga ang ating Pangulo. No? Oh. In fact, baka nga yung pamilya niya, yung na pagbubulol-bulol. Okay, sige, magaling salamat. naman mag-English ang ating Pangulo eh. Okay na. Bakit commission nagkakabuhol? You made your point, Congressman Ace Barbers. Yeah, I'd like to ask Mr. Paglinawan, Mr. Chair. Yung sinasabi ho kasi niya na mukhang sinasang-ayunan niya, no? Ang kanyang paniwala na kagaya po na na-quote doon ay bangag, no? Tama po ba 'yon? Kung papakinggan po niyo ang sinabi, meron pong preface yung aking opinion on a perception level. Sige po. So yun po. Paki-educate mo nga kami doon sa sinasabi niyong perception level. Kasi parang ngayon ko na ano yan eh. Ano lang, sir, tanungin na lang kita. Ano ang paniwala nyo? Ang personal ko pong paliwanag, no, labas sa perception level, ay wala akong conclusive evidence. Okay, sige. Salamat po. Thank you. Hindi po ba? Mr. Chair, may I... The Maritime Zones Law, Section 1 and Section 2, Paragraph B. The maritime zones of the Philippines on the western side of the Philippine archipelago, including the Luzon Sea and the territorial seas of Bajo de Masinloc, and maritime features of the Kalayaan Island Group shall be called the West Philippine Sea. Unang-una po... Can you just tell us briefly, Mr. Pagliawan, bakit mo tinawag na stupid law? Ito nga po, papunta na po ako doon. Puntahan nyo na ngayon. Wala na po tayong panahon. Hindi po pwedeng maging subject ng internal law ang pag-create ng territorial sea. Ang territorial sea po ay kini-create ng land sovereignty. Salamat po. Maraming salamat Okay, po. we will be proceeding to the next item of our agenda. So, punta na po tayo doon sa... Mr. Chairman, meron lang din akong follow-up question. Can you sana. skip that part? Hindi, not that part. Kasi there's another post that he made other than the saying, calling the senators and the congressmen who authored the Philippine Maritime Zones Act stupid. Meron po akong papakita. Gusto ko lang malaman kung kayo sa inyo po galing. Secretary Comsec, can you please play? Can you show the... Ayan. Gusto ko lang malaman, no? Kayo ba nagsabi niyan? Parang hindi kayo sigurado eh. Kayo po ba nagsabi niyan? Okay, sige, basahin natin ha. Sinabi mo sa inyong post, lalabas na lahat ng katarantaduhan nila sa korupsyon, smuggling, hoarding ng agricultural products. Nagkiklaim pa ng victory si Martin Romualdez sa 2025 elections. Martin, gumising ka na. Baka sa taba mong yan, magka-heart attack ka.
magbagong isip ka na, hindi kayo nagwagi. Anong ibig niyong sabihin dyan, Mr. Paglinawan? Mr. Chairman, hindi po ako gumawa ng mga na yan. So, hindi ikaw yon. Hindi ikaw yon. Ako po yung nandun, pero hindi po ako gumawa ng mema na yan. So, yung statement na yun, hindi sa'yo galing? Hindi po. Okay. Di, salamat. Sige. So, lahat ng hindi niyo pinost yan sa inyong Facebook, ha? Hindi niyo pinost yan sa inyong Facebook account? Hindi ko po create yung mema na yan. So, Wala po yan sa Facebook ko. So, hindi yan sa inyo? Hindi po sa akin. So, may gumawa ng fake news sa inyo? Opo. Ayan. At least malinaw, pati kayo nabibiktima ng fake news. Anong feeling nung nalaman nyo may nag-fake news? Ano po? Anong pakiramdam nyo? Nung nakita nyo na merong gumawang fake news na ganyan sa inyo, anong pakiramdam nyo? Wala po. That is part of being a blogger. That is part of being a public figure. Okay. So wala okay. po, I don't take those things seriously. Kung Okay. yan po ay fake news, hindi po ako apektado niyan. Mas maganda hong ganyan, wag hong apektado, di ba? Opo. Salamat po. Thank you. Okay, thank you so much. Okay, punta na po tayo sa susunod. Ang susunod po natin ay, members, we have to discuss the highlights and the action plan and the next steps and our recommendation and our conclusion as well. And at the same time, we have to discuss also the cancellation of Ang katapusan. Comsec, can you please show the Paki-check lang, paki-confirm lang po. Baka fake news po ito ulit, Mr. Paglinawan, ha? Kawawa ka naman dahil ikaw ang laging biktima nitong fake news, eh. So, kayo, pinaninindigan nyo yung inyong nag-oath na ba si Mr. Paglinawan? Comsec, did Mr. Paglinawan take his oath earlier? He did? Okay. Sabi ni Congressman Chong, okay daw eh. Oh. Okay. So, can you please show the ayan. Ito ba, Mr. Paglinawan, paki-confirm nyo nga po kung kayo po yan. Dito, mas malaki sa kaliwa. Dito kayo tumingin. Dito kayo tumingin, sir. Hello? Sir. Sir, dito po kayo tumingin para mas malaki po. Kayo yan? Kayo ba nagsabi niyan? Inyo yan? please reply, Mr. Ado. Yan po ay klarong-klaro na mema ng SMNI. So, pero sinabi niyo po yan. Hindi? Alin po? Yun, yung... Hindi nga po eh. Wala nga ang quotation marks eh. Hindi. Ito kasi si iba rin ang tama. Ay, iba rin ang nito. Mr. Ado, live po ba yun? Live. You were interviewed. Na-interview po ba kayo ng SMNI about that issue? Ano po? Na-interview po ba kayo ng SMNI tungkol sa isyong yon? Live. Ang SMNI po ay nag-interview sa akin siguro 2 to 3 times a month. Sige po, Opo. Mr. Chair, okay na po Wala yan. po ako natatandaan sinabing ganyan. Sige, okay na po, Mr. Chair, thank you. In fact, wala pong quotation marks. Congresswoman Geraldine Roman, you are now recognized for your closing remarks. Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon muli sa ating lahat, mga kagalang-galang kong kasamahan dito sa komite, mga resource persons, ang ating mga kababayan na masigasig na sumusubaybay sa pagdinig na ito sa pamamagitan ng social media. Thank you for bearing with us. Ngayong araw, ginaganap natin ang ikalimang pagdinig ng TRICOM meeting, hearing na naglalayong makahanap ng makatarungan, makabago at mabisang solusyon
sa lumalalang Inyo, sir. Ano ho ang inyong posisyon tungkol sa paglalagay ng mga installations or buildings sa West Philippine Sea ng bansang China? Ano po inyong pananaw dyan? Ang pananaw ko po dito ay hindi napipinto sa pro-China o pro-US. Dahil kami po sa Asian Century PH. With all due respects to the Congresswoman from Bataan, ang aming pong panuntunan, kumukuha kami ng mga aligasyon, fina-fact check namin. At kung may diversion, nagbibigay kami ng sarili naming opinion. Yan po ang proseso na aming sinusundan. Sa pagtatayo po ng mga installation ng China dyan, yan po ay batay sa kanilang pananaw. Maaring mali yan sa ating pananaw, pero sa kanilang pananaw, tama sila. Sige po. Sa inyong pananaw, sino ho may-ari ng West Philippine Sea? Yung tinayuan nila ng installation, Mr. Paglinawan. Unang-una po, kailangan bumalik tayo sa basic definition of terms. Sir, Nagbanggit po kayo excuse me ng po. West Philippine Sea. Excuse me po, sir. Yun na lang po, para hindi po humaba. Doon na lang po sa area where the Philippines claims ownership on those islands na tinayuan po ng China, ng kanilang mga installations. Ano hong pananaw nyo doon? Tayo po ba may-ari noon o sila? Wala po tinatayo ang China sa mga sa mga lugar na ating inokupa. Doon ho sa Scarborough Shoal, wala ho ba silang tinayo doon? Unang-una po, mismo sa testimonya ni Mr. Tariela na antas ng pagpapatupad ng batas ay ang customary law. Yan po ay pinagtitibay ng actual occupation, sustained administrative control, and defense if necessary. Magbibigay po ako ng ehemplo. Noong pong 2012, dito po sa, with all due respects, dito po sa inyong privilege speech, sinight ninyo that the occupation of Scarborough Shoal in 2012 marked a significant turning point, with China asserting historic rights as their justification. Isumiti po natin ito sa fact check. Hindi po historic rights ang pinagtitibay ng China sa Scarborough Shoal. Mr. Chair. Ang soberanya po na in-exercise ng China sa Scarborough Shoal Mr. Chair. is out of the fact that we abandoned control after the stand-off. Okay, sige po, sir. Teka ho, para ho, medyo lumalawak na tayo kasi sa aking pananaw, I may be wrong. In your case, you may also be wrong. Sabi po ng UNCLOS kasi, yung area yon ay atin. Kaya nga ho, ang tanong ko sa inyo, ano mang inyong pananaw? Wala po kayong maipapakita Mr. sa Chair. akin. Mr. Chair. Sa UNCLOS, na yung area na yan. Hindi ho ba naging dispute yan because ho, nagkaroon ng arbitral ruling noong 2016. Dahil po kiniklaim yan at tayo naman po ay kiniklaim nating ating yan. Sige, Commodore Tariela, excuse me lang, sir. Wait. Excuse me, sir. Order, Si order. Commodore Tariela. Let the chair... We all understand that the 2016 arbitral award
has already invalidated the historic whatsoever claim of the People's Republic of China. So we should not allow Mr. Ado Paglinawan saying all those lies, because as I said, he's a pro-China fake news purveyor, and we should not allow him to say those kind of things in this hallowed hall of the House of Representatives. Mr. Chair, abogado po ba si Mr. Pagliawan? We can ask him. You can ask him personally. Abogado po ba Mr. kayo? Ado, you are now recognized. Chairman Abante is asking a question. You can answer him Mr. directly. Chair, Go ahead. abogado po ba kayo, Mr. Pagliawan? Hindi po. Ako po ay marunong lamang magbasa. Hindi po kayo abogado. Ano po? Marunong kayong ano? Marunong lang po akong magbasa. O, pangalawa, ako rin po marunong magbasa eh. Pare-pareho tayo. Opo. Oho. Pangalawa, kayo po ba'y tagapagsalita ng China? Hindi po. Hindi pa. Hindi ho kayo tagapagsalita ng China. Hindi po. Pero parang pinagtatanggol nyo ang China. Hindi po. Hindi, pinagtatanggol nyo ang China. Hindi po. Hindi, pinagtatanggol Ang nyo ang China. pinagtatanggol ko po ay ang katotohanan. Huwag kayong Kung ako'y sumigaw bibigyan dito, nyo ng sapagkat pagkakataon, mas malakas ang ay boses ko sa sasabihin inyo. ang Point base of ko. order, Mr. Chair. Order. Point of order, Mr. Chair. Yes, what's the point of order, Chairman Akop, please? The resource person concerned I think, does not know the rules. So it's better that we remind him of our rules so that any member of this committee will not move to cite him in contempt. I think, Mr. Chair, that is your duty to remind him of our rules. Mr. Ado, please refrain from talking while the members of this committee is still have the floor. So again, Yes, Mr. Chair. Mr. Chair. again, wait. This is a reminder to all of us, no, na mga resource persons, no, to answer, sumagot muna kapag nirecognize na po ng chairman. Para meron po tayong kaayusan sa ating pong hearing. Okay, for Mr. now, Chairman, the for last now, time I check, I have the floor. Mr. Chair. But I beg, I will... Mr. Chair. agree that- Congressman Ako, please. I would like to remind the resource person na kami nga rito, hindi po kami nagsasalita until and unless we are recognized by the chairman. Now, if you're not going to recognize and obey that rule, I'll be compelled to move to cite you in contempt for disrespect. I hope that is understood. Kanina pa ako rito, nakikinig. And if you notice, if I speak, I ask permission from the chair. Why? Because it's the rule. Now, if you are here, you follow the rule. When you are in Rome, do what the Romans do. I hope that is understood. Thank you, Mr. Chair. Meron lang Mr. Chair, sige, can I- maraming salamat, Congressman Ako, for that manifestation. Congressman Barbers, Yeah, but before you proceed, no, kasi you still have the floor. Nag-interject lang si and Congressman thank you Abante. for reminding me that I have the floor. Yeah, you have the floor. Mr. But can you allow me to ask some, ano lang? I You're the just wanted to chairman, be educated on this because a while ago, Mr. Ado was telling us that he read about the UNCLOS decision. Is it correct to assume that you have read the UNCLOS decision? You can answer. You are Mr. now Chairman, recognized. Yes. bago po masagot ni Mr. Paglinawan yung tanong na yan, meron no sanang tanong muna na tanungin natin siya, ano ho ba ang inyong expertise? Kayo ba ay expert? Ano ho bang inyong credentials, sir? So that we would know na... Mr. Chair, Go ahead. ako po ay nagsilbi na diplomat sa Washington, D.C. from 1986 to 1993. Ano pong position niyo po doon, Ako Mr. po Ado? ay special assistant to the ambassador and concurrent press attaché and spokesperson for the embassy, and for 2 years for the UN
office of the permanent representative of the Philippines. And who was the ambassador during that time? Ano po? Sino po yung ambassador during that time? The ambassador during that time was Ambassador Emmanuel Pelaez. Emmanuel Pelaez. Okay. So, UNCLOS po, binabanggit po dito kanina, nadinig ko po si Commodore Tariela, that hindi po ako familiar sa UNCLOS. I haven't read the whole decision yet. But what I heard a while ago was that historical claim of China was abandoned by the UNCLOS decision. So, yung kiniklaim nila that that part of the WPS is part of their historical territory had been abandoned by the UNCLOS decision. Would you agree with that? Since nabasa po nyo yung UNCLOS? Ako po, Hindi, Mr. sagutin niyo po Chair. muna ako, sir. Ako po. Kung yun po ba, would you agree na sa nabasa po ninyo sa UNCLOS decision, yung pong historical claim ng China ay inabandon na nung decision yon? Tama po ba o mali yung nadinig ko kanina? Inabandon na po ng desisyon sa UNCLOS yung historical claim ng China doon sa area natin sa West Philippine Sea. Were you able to read that part? Were you able to read that part? Were you able to read that part? Mr. Chair, binanggit po ni Mr. Mr. Ado, tinatanong ko lang po kung nabasa po ninyo, sabi nyo nabasa nyo yung UNCLOS decision. Ako hindi. Nakikinig lamang po ako sa usapan ninyo at binabanggit po ni Commodore Tariela that it was abandoned, the historical claim of China on that part. So, ang tanong ko po sa inyo, nabasa nyo po ba yun? Na inabandon na ng Hindi UNCLOS po inabandon yon, Mr. Chair. So, hindi inabandon ng Imposible UNCLOS... po. Wait. Hindi inabandon ng UNCLOS decision yung historical claim ng China. Hindi po. Mr. Chair, babasahin ko sa inyo ang arbitral ruling. Sige, go ahead. Para maintindihan po namin kung Dahil talagang... marami pong propaganda na kumakalat. Dito tayo sa letra. Can you kindly give us your document that you are holding Ito right po, now? I agree with Mr. Tariela in the 2016 Arbitral Award, paragraph 278. Dineklara po ng Arbitral Award na yung 9-dash line ay walang legal basis. So, Tinatanggap ko po yan. so abandon yan. Opo. Inabandon na yung historical right ng China doon sa 9-dash line. Hindi, nag-create sila. Unang-una po, Mr. Chair, if I may, hindi po naging posisyon ng China sa arbitral ruling yan dahil ang China ay hindi nag-participate sa arbitral tribunal, sa arbitration. Ang nagsumiti po niyan ay ang panel ng Pilipinas. The claims of China in the South China Sea Mr. are Chair. based on historic titles, based on historic Mr. Chair. rights, based on history. Mr. Chair. Okay. Mr. Chair. Mr. Chair. Okay, ang tinatanong ko po kanina, kung doon po sa desisyon ng UNCLOS, even without the participation of China on that ruling or on that proceeding, ay inabando na ng desisyon yung historical claim ng China doon sa ating pong parte ng West Philippine Sea. Yun po yung tinatanong ko eh. Hindi po naman UNCLOS ang nagdesisyon, Mr. Chair. Mr. Chair. Arbitral ruling. Yung arbitral ruling. Opo. So, yun din po yun eh. It's all Mr. the same. Mr. Chairman, if I may, I don't think he's the right person to speak about the UNCLOS decision. In fact, he's getting confused as to what is the arbitral ruling and what is the UNCLOS. Alam mo, Mr. Chair, may I ask, Mr. Paglinawan, you mentioned kanina you're a diplomat, tama? Opo. Bakit ka naging diplomat? Are you holding a plantilla position in the DFA? Anong position nyo? At the time of my appointment, Your Honor, I was a political appointee. But at the time of my termination of tenure, No, I sir. was certified by the Sir, President to sir. have already been joined the ranks. Sir, hindi ka ho diplomat.
Hindi ka ho diplomat. Kasi ang diplomat po, organic po sa Department of Foreign Affairs. Oh, yan po yung mga ambassador. Kayo po ay hindi. Kung special assistant lang po kayo, you're not the right person.